May mga pangarap ka, pero bakit parang ang tagal bago mo makuha ang resulta? Minsan, naiisip mo kung tama pa bang ginagawa mo o nasasayang lang ang oras mo. Pero paano kung ang kulang lang pala ay ang kakayahang maghintay ng may disiplina at tiwala? Ang paghihintay ay hindi pagiging passive o kawalan ng galaw. Ito ay isang disiplina na naghihiwalay sa madaling sumuko at sa tunay na nagtatagumpay. Sa mundo ngayon, na puro instant result, mas lalong nagiging mahirap ang maghintay. Pero ang mga pangarap na pangmatagalan ay hindi ibinibigay ng mabilisan. Kailangan ng proseso para maging handa sa mas malaking responsibilidad. Maraming tao ang napapagod at sumusuko hindi dahil mali ang pangarap nila. Sumusuko sila dahil minamadali nila ang proseso. Ang malalaking resulta ay nanggagaling sa maliliit na hakbang na inuulit araw-araw. Kahit hindi mo agad nakikita ang pagbabago, may nangyayari sa likod ng eksena. Dahil ang tagumpay ay hindi sprint, isa itong endurance game. Ang lahat ng malaking resulta ay may mabagal na simula. Maraming tao ang nadi-discourage kapag mabagal ang simula ng kanilang progress. Iniisip nila na kapag walang agad na resulta, mali na agad ang ginagawa nila. Normal lang ang mabagal sa simula. Ang progress ay kadalasang tahimik sa umpisa. Hindi lahat ng paglago ay agad nakikita. Kailangan mong tanggapin na bahagi ito ng proseso. Kapag marunong ka maghintay, mas nagiging consistent ka. At ang consistency ang bumubuo ng matibay na foundation. Ang totoong pag-unlad ay hindi nakikita araw-araw. Hindi mo kailangan makakita ng progress araw-araw para masabing may nangyayari. May mga pagbabago na nangyayari muna sa loob bago lumabas sa resulta. Kapag araw-araw mong sinusukat ang outcome, mas lalo ka maiinip. Mas mainam na sukatin ang progreso sa mas mahabang panahon. Ang skills, mindset at disiplina ay dahan-dahang nabubuo. Hindi sila bigla ang lumalabas sa isang iglap. Kapag marunong ka maghintay, mas naiintindihan mo ang timing ng growth. At kapag dumating ang resulta, mas matibay ito. Ang pagkakamali ay bahagi ng proseso. Ang pagkakamali ay hindi senyales para tumigil. Ito ay bahagi ng pagkatuto at pag-unlad. Maraming tao ang sumusuko sa unang pagkakamali pa lang, pero ang mga nagtatagumpay ay ginagamit ang pagkakamali bilang feedback. Kapag marunong ka maghintay, mas nagiging kalmado ka sa failures. Hindi ka kaagad nadadala ng emosyon. Mas natututo ka mag-adjust at mag-improve. At doon, nagmumula ang totoong growth. Ang paghihintay ay nagtuturo ng disiplina. Ang patience ay hindi lang ugali kundi disiplina. Kapag marunong ka maghintay, mas kontrolado mo ang sarili mo. Hindi ka madaling madala ng instant gratification. Mas napipili mo ang long-term na benepisyo kaysa sa short-term na saya. Ang disiplina ay unti-unting nabubuo sa araw-araw na desisyon. Hindi ito bigla ang dumarating. Kapag may disiplina ka, mas tumitibay ang karakter mo. At ang karakter ang pundasyon ng success. Mas gumaganda ang desisyon kapag hindi ka nagmamadali. Ang pagmamadali ay madalas nagdudulot ng maling desisyon. Kapag impatient ka, mas emosyonal ang choices mo. Pero kapag marunong ka maghintay, mas malinaw ang isip mo. Mas nakakapag-isip ka ng maayos bago kumilos. Nabibigyan mo ang sarili mo ng oras para mag-research at mag-evaluate. Mas maiiwasan mo ang maling oportunidad. Ang patience ay nagbibigay ng clarity at ang clarity ay humahantong sa mas magandang resulta. Ang consistency ay mas mahalaga kaysa bilis. Mas mahalaga ang tuloy-tuloy kaysa mabilis pero panandalian. Maraming tao ang mabilis magsimula pero mabilis din sumuko. Ang consistency ay produkto ng patience. Hindi ka kaagad nawawala ng gana kapag mabagal ang resulta. Patuloy kang gumalaw kahit walang validation. Dito nabubuo ang tunay na momentum. Kapag consistent ka, mas nagiging predictable ang progreso mo. At ang predictable progress ay mas sustainable. Ang paghihintay ay naghahanda sa iyo sa mas malaking responsibility. Hindi lahat ng success ay kayang dalhin ng isang hindi handa. Ang paghihintay ay paraan ng paghahanda. Dito mo natututunan ang emotional control. Dito rin nahahasa ang decision making. Kapag dumating ang opportunity, mas ready ka. Hindi ka mabibigla sa pressure. Mas kaya mong panindigan ang resulta at mas nagiging stable ang success mo. Ang breakthrough ay dumarating sa hindi sumusuko.
Maraming breakthrough ang dumarating sa huling bahagi ng paghihintay. Madalas, isang hakbang na lang ang pagitan ng pagsuko at tagumpay. Ang patience ang nagbibigay ng lakas para magpatuloy. Kahit wala kang nakikitang malinaw na resulta, ang mga hindi sumusuko ang madalas nakaakita ng breakthrough. Hindi dahil mas magaling sila, kundi dahil mas matyaga sila. At ang tiyaga ay laging may kapalit. Ang paghihintay ay hindi pagsasayang ng oras kundi investment sa sarili. Ang tagumpay ay hindi ibinibigay sa pinakamabilis kundi sa pinakamatatag. Kung kaya mong maghintay, kaya mong magpatuloy. Kung kaya mong magpatuloy, kaya mong matapos ang sinimulan mo. At sa dulo, makikita mo kung bakit sulit ang lahat ng paghihintay. Kaya huwag kang matakot sa waiting season mo dahil doon ka hinahasa para sa next level. Kaibigan, sana marami kang natutunan sa video natin ngayon. Hanggang sa muli, kita-kits!